ng inipit si Duterte sa House of Representatives, hindi naman nag-react si Sara ng ganun-ganon. Kahit napaamin na ni Risa Ontiveros si Duterte, hindi naman gaano nag-react si Sara in a violent way. Kahit rin dyan sa Kongreso, behave naman si Sara. Pero bakit ngayon kay Zulueta Lopez ay parang kwan talaga siya, na iba talaga yung personalidad ni Sara, na napaka-concerned niya, napaka-kwan siya, nagpapanik na siya, nag-aaway na siya, nagmumurat, Zuleika Lopez, nagmumura na siya, ganoon, nagkwan siya, nagkaka-mental breakdown na siya, na isang emosyon, isang behavior na hindi natin nakita nung kinasuhan yung asawa niya, si Mans Carpio, ng plan at si kapatid niya, si Pulong Duterte, sa anti-graft case for drug smuggling. Ibig sabihin, pwede makulong for life itong si Mans Carpio na asawa niya. Pero nung pinareact in-interview si Sara ukol dito, anong sabi niya? Yung issue ni Mans Carpio ay issue ni Mans Carpio. Tanungin niyo siya ukol dyan. Hindi ako magko-comment ukol dyan. So kay Mans Carpio, deadma siya nung kinasuhan ni former Senator Antonio Trillanes. Pero bakit ganyan na lang, magpi-people power na siya para lang kay Zuleika Lopez? Kaya pati itong mga congressmen ay nagtataka. Kaya itong si Zambales 1st District Representative Jefferson Konghun, sabi niya, ano ba talaga meron dyan kay Sara at saka kay Zuleika Lopez? Sabi niya, sabi pa ni Congressman, what's so special about the relationship between BP Sara to Attorney Lopez? We can't help but be suspicious of her motives of offering to join her chief of staff in detention. Or is this just for show, another attempt at heroics? So sabi niya na parang hindi normal yan, kahit kapwa babae sila, pero mag-offer ka or susulat ka kay Good Government Committee Chair Joel Chua para samahan mo si detention facility. Ibig sabihin, siguro wala naman king size or queen size bed diyan. Siguro ordinary bed. Pero kahit papaano, kahit babae kayo, magsasama kayong babae sa isang room, parang kung hindi mo naman caretaker o hindi mo naman kamag-anak, at least ito si Royina Garma, hiningi na samahan siya ng anak niya kasi may PWD yung anak niya. Kailangan siya ng anak niya. So imbes siya humingi siya, nauwi siya para alagaan yung anak niya, pero pumayag na lang ang Kongreso, papuntahin, pasamahin siya ng anak niya para maalagaan niya yung anak niya. So mag-ina ito. Pero itong si Sara, chief of staff lang niya. So there should be more to it. So kaya ito, sa tagal-tagal na natin, di ba, tayo kanina in-speculate natin kung ano ba talaga, in-speculate natin, yun, sinagot na ni Montulfo yung mga speculation natin. At sa post niya, sabi niya, may relasyon si Sara at si Zuleika. Itong post ni Montulfo, baka sabihin nyo, ginagawa-gawa ko lang. Yan ang post ni Montulfo. Tapos nilagay pa niya yung picture ng dalawa. Magkasama. Yan. At saka tingnan niyo yung buhok ni Vice President, So sabi ni Mon, kaya di ba matagal na natin nakikita ganyan ang buhok ni Vice President? Basahin na lang natin, baka sabihin nyo, meron tayo dinadagdag at binabawasan sa sinulat ni Mon. Sabi ni Mon, nakumpare ko at very close sa mga Duterte family. In fact, naging kliyente ko as mayor si Duterte noon dahil kay Montulfo na nag-introduce sa amin dalawa at dinala ako sa Davao. At doon nakita ko si Bongo at saka iba pa mga Duterte boys. Sabi ni Montulfo, bakit ayaw iwanan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Zuleika Lopez sa Batasang Pambansa Detention Facility? Lopez has been placed under detention by the House of Representatives
Quad Committee for supposedly lying under oath on how Sara spent her confidential and intelligence fund. Sara cares so much for Lopez, she has decided to stay with her at the house jail, leaving congressmen puzzled. So naguguluhan mga congressmen, bakit? Bakit nangyayari ganito? Bakit ganito ang request ni Sara? Kahit tayo man naguguluhan. Sabi ni Mon, gusto ba talaga ninyong malaman? Okay, ito ang sagot. Si Sara at Zuleika ay matagal nang magkasintahan. Si Sara at Zuleika ay matagal nang magkasintahan. Di ba ninyo nahahalata? Si Sara is a dyke or lesbian. Tomboy or ACDC siya. ACDC, hindi yung attack collect, defend collect. Ha? Ito yung ACDC, yung ginagamit natin sa plug na pwede yung pangtuksok, pwede yung pangtuksok o pwede rin yung natutuksok sa plug sa ACDC wire. Pwede siya sa lalaki at babae. Siya ay bisexual. Ha? Itong sabi ni Mon, di ba ninyo nahahalata? Sara is a dyke or lesbian. Tomboy or ACDC siya. Pwede sa lalaki at sa babae. Siya ay bisexual. At panghuli, sabi ni Mon, matagal nang alam ng mga taga Davao ang relasyon nila Sara at Zuleika. Actually, ako man mismo, nung kliyente ko pa si Duterte, may narinig-rinig na rin ako na ganito, na si Sara daw ay tomboy. Kaya nakita nyo yung sinuntok niya yung sheriff. Hindi naman behavior ng lalaki yun, di ba? So, pwede, ako kung tanungin nyo ako, pwede, kasi yan nga ang sinasabi ni Henry Kissinger, yung US statesman, na kung powerful ka talaga, feeling mo, magagawa mo lahat. Hindi ka bakla, pero dahil may power ka over sa mga lalaki, sa staff mo na gwapo, nagiging bakla ka na, ganun. Why do you do it? Because you can do it eh. Because you can do it. Parang tinatanong yan sa mga umaakyat na Mount Everest. Why do you spend so much, sacrifice so much to climb Mount Everest? Ang sagot, because it's there. Why do you climb Mount Everest? Because it's there. Andyan siya para akyatin ko. So why do you seduce your staff? Because she's there. Why do you seduce AR Serna? Because he's there. May power ako over sa kanya. And I have money from the government, from Pogo, to splurge on AR Serna. At pwede siya mag-withdraw, 1.8 million a month. Because the money is there. I can pay him sa case ni Harry Roque. So it could be ganun rin ang nangyari kay Sara. Lalo na nung presidente yung tatay siya at mayor siya. She felt she can do everything and get away with it. Matagal naman namin narinig na estranged na sila ni Mans Carpio. Kumbaga, for formalities na lang sila nagsasama-sama pero hindi sila close, hindi na siguro sila nagsasama marami naman, malalaki naman yung mga bahay nila, so pwede rin maghiwalay na kwarto na sila, pero still under one roof. For formalities na lang because meron sila shared interest, money and power. So kaso lang, kaya meron tayo na babalitaan yung sila Jan Amores at ngayon naman si Zuleika Lopez. Why boy and girl? Because they are there. I have the power over them. I have money to spend on them. I can do anything and I can get away with it. Di ba? Maraming tayo nakikita na men of power na ganyan. Yung idol ko, si John F. Kennedy. Revilla, yung tatay ni Bong Revilla. Ilan yun? 40 ang anak, 40 ang asawa, o 20 ang asawa, 40 ang anak, 80 ang anak. Joseph Estrada. Pero syempre, kung ordinaryong tao ka lang, syempre mas busy ka maghanap buhay kaysa mababae o manlalaki.
Pero kung nasa power ka na, yan na, lahat na. Alam nyo ba? Alam nyo ba? For example, kaya ayoko rin pumasok sa politika eh. Baka hindi ko kayang, hindi ko kayang i-fight yung temptation eh. Kung congressman or senator ka or mayor ka or even councilor ka sa mayaman na lugar, let's say Quezon City. So may mga pork barrel ka. Let's say sa Quezon City, meron sila mga 20 million sa mga pet projects nila or 50 million, ganun. Mga congressman na meron 500 million to 1 billion. So kung ibubuhos mo yun sa contractor, yung contractor tuwing sisingil ka, magpapadala ng mga models na chika babes na para i-sign mo yung yung pang-release ng or cheque ba o ano yung staff mo. Pero ipapadala sa iyo magaganda, the best, pinakamaganda ng mga babae na kayang bilhin ng pera dito sa Pilipinas. So, pag-release mo ng pera, pwede mo pa iuwi yung babae. Dapat iuwi mo yung babae o i-hotel mo yung babae. Bakit? Bayad na yun eh. Bayad na yun. Gago ka kung hindi mo. So, takot ako eh. Baka sa pera hindi ako masilaw. Pero sa babae, baka hindi ko kaya hindi patulan. Hindi ko kaya pigilin yung panggigigil ni Bat. So, ganun yan. Kumbaga, pagkatapos, magmi-meeting kayo dyan sa Pegasus, sa Heartbeat, dyan sa Manila. Ganun yan eh. Kahit sa golf course, after ka sa golf course, yung tinatawag nila umbrella girl, yan ang tinatawag namin, di ba, 18 holes lang ang golf. Yan ang tinatawag namin 19th hole. Yung after ng laro mo, pag uwi mo, pwede mo iuwi yung isama yung umbrella girl para mag-shower kayo kasama at yung pagod mo sa buong araw sa kalalaro ng golf o buong umaga, tanggalin ni umbrella girl, imasahe ka pa. Ganon. Parang Kibuloy style. So, yan. Kaya gustong-gusto ng mga government official mag-golf. Ganon. So, nung time naman nung ako ang PR, ako taga-bigay ng mga babae. So, kumbaga, nandyan na talaga yung system. Nandyan na talaga ang sistema na kasama na talaga yung sex. Kasi naman, ginagasta nila pera natin. Yung babae, pera natin. Kung lalaki ka, gusto mo lalaki rin, ibibigay ka ng mga kontraktor, lalaki rin. Ipapasign sa'yo ng mga gwapo, mga kwan. O hindi lang yan, hindi lang sa construction. Kung nasa medical supply business, ipapadala sa'yo magaganda model style na mga kwan, na mga ganun rin. Para bibili ka na, parang si Sarah, di ba? Binuhos ng confidential funds sa mga... It's there talaga at dahil alam mo na aware ka na you are powerful at unreachable, untouchable ka. Di ba sa Amerika hindi lang nga sa government sector, kahit sa private sector, di ba? Yung Epstein, yung scandal ni Epstein, di ba? Yung mga ganun. So that is di ba? Sabi nga nila, power corrupts absolutely. Absolute power corrupts absolutely. So kung baka nako-corrupt na talaga yung paningin mo sa buhay. Ha? Pati sa sex, nasisira na yung ulo mo. At nagiging AC/DC ka na. Either babae ka man o lalaki ka man, nagiging AC/DC ka because you have the power over your stuff. I'm sure ang yaman-yaman na nito si Zuleika Lopez. Because you have confidential funds to spend for that. You have confidential funds to finance the trip of Zuleika Lopez to America. So, yan. Kaya pwede may tama itong kumpare ko. Hindi tayo nagsasalita na tulad sa ibang vlogger na panood lang sa TV, na panood lang sa vlogs, nabasa lang sa newspaper, alam na ang issue. Dito nagsasalita tayo based on experience. Kasi as a former PR executive, President and CEO of Dean and King's Communication, yung PR company ko at former reporter of the Philippine Daily Inquirer, halos 90% ng mga tao na lumalabas sa news ngayon, scandal ba o ano ba, whatever, naging kaibigan ko yan or naging kliyente ko yan. So yan, ganyan yung makuha dito sa Vlogcaster Channel
tulad ng hindi nyo ito makukuha, never nyo ito makukuha background based on experience sa ibang vlogger. Kaya please, if you're new to my page, i-refer nyo rin itong page sa iba pang sa kababayan natin para they will also be exposed to the experience based vlogging ni Vlogcaster. Isa pa, meron pa ako isang storya. Hindi ko lang banggitin yung pangalan nito kasi naging kumpare ko. Playboy! Hindi niya pinakasalan yung 5 asawa niya. Yung 5 asawa niya, merong bahay kada isa. Pero hindi niya sinasamahan ito. Meron siya separate house. Meron ito lupa. One block away lang sa lupa ko doon sa rest house ko sa tutok ng bundok ng Rizal Province. Ha? Kumpare, kumusta? So, relax lang, hindi kita babanggitin. So, he doesn't live in any of the 5 houses kung saan nandun yung mga asawa at anak niya. 5 bahay rin. Nakatira siya sa bachelor's pad, sarili niyang bahay. Para anytime gusto niya bisitahin sino man dito sa 5, pwede niya bisitahin kung gusto niya. Pero most of the time, ang kasama niya doon sa bachelor's pad niya, sikat talaga ito na government official. Sabihin na natin, elected official ito. Hindi ko lang sabihin kung governor ba o mayor. So, meron siya bachelor's pad at doon niya dinadala yung mga chicks na mga contractor na naniningil ng bayad sa mga construction projects. Mayaman ang syudad niya, mayaman. Kaya nagagawa niya yan. So isipin nyo, every day or almost every week, iba-iba ang kasama niya doon sa bachelor's pad. Kaya ngayon, bachelor's life pa rin siya. Diba? Ibang klase, no? So ganyan, that's why does he do it? Noon, di naman niya ginagawa ito bago siya naging government official because he can do it. He has the money, our money. And he has he knows na kung magka-problema siya, kasuhan siya ng rape or whatever, or molestation, he can get away with it kasi may pera rin siya para sa mga lawyer niya. And he is in power. Lalo na kung anak ka ng presidente, na parang diktador dito. Sino bang kayang pumalak kay Duterte nung nasa power si Duterte? Nakita na natin anong nangyari kay Laila de Lima sa ABS-CBN. Kaya there is a possibility na pumasok na talaga yung power sa ulo ni Sara. At yun na nga, naging magkasintahan na nga sila nitong yung Undersecretary Lopez. Maganda naman Maganda naman, di ba? Maganda naman. Kahit kami nga, mga lalaki, nagka-crush dyan, mga tomboy pa. Ha? Yan. So, yan lang guys. Yan lang ang update natin dito. At marami pang ibang updates. May nag-press con ulit si Sara, pero mamaya na namin dadalhin ito sa inyo. Ha? So, hanggang dito lang muna tayo. Andito pa si Bad. Babalik naman ako. Sinusupervise ko. Meron naman electrician nagkakabit ng 4-story kasi ito. Ang hirap na buuin mo yung mga Christmas light dito. Balik muna tayo sa trabaho dito sa East Zamboanga Business and Events Place. At thank you very much